Lalo pang dumarami ang mga nabibiktima ng mga iligal na paputok sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Naputulan ng 5 daliri ang isang bata matapos maputukan ng dart bomb. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, gaano na ba kahanda ang mga frontliner natin dyan? Hi Jess, magandang gabi sa iyo. Andito tayo ngayon sa treatment area para sa firecracker-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Kung nakikita ninyo sa aking likod, handang-handa na yung mga doktor at nurse na magdamagan pang duty mamaya. Pakita ko lang sa inyo, ito mga kagamitan, nalatag na rin, makikita natin yung mga panlinis ng sugat para sa mga, wag naman sana, tatamaan ng paputok sa pagsulubong sa bagong taon. Nandito rin yung suturing kit, kasama na to yung mga pantahi sa mga sugat. Meron ding activated charcoal, may itlog, iba't ibang antidote para yan sa mga makakalunok ng paputok, kasama na ang Watusi. Handang-handa man ang East Avenue Medical Center para rumisponde sa mga tatamaan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Hiling at panawagan pa rin ng mga doktor dito na sana manatiling walang pasyente ang treatment area ng ospital. Simula kasi kagabi, 3 bata na ang dinala dito sa ospital. May 14 years old na napaso ang mata dahil sa boga. May 9 years old na naka-admit pa rin hanggang ngayon matapos masabugan ng pikulo sa muka at kamay. At may 4 na taong gulang na nakalunok ng Watusi. Lahat sila nadali ng mga iligal na paputok. Nagtataka ang mga doktor kung paano ito nakukuha ng mga bata. Baka kailangan dagdagan natin yung mga magulang, dagdagan yung pagbabantay doon sa mga anak nila kasi apparently nagkaka-access itong mga bata doon sa mga illegal fireworks. Kaya nga tinawag natin illegal yan kasi nakaka-harm talaga yan sa katawan. Pwedeng makalason, makamatay, or mag-cause ng injury sa any parts of the body na can cause disability. Noong December 27 pa raw nakalunok ng Watusi ang isang biktima pero kagabi lang dinala sa ospital. Gusto pa sana nilang ipa-admit overnight ang bata para maobserbahan pero pinili daw ng nanay nito na iuwi na ang biktima. Babala ng mga doktor na kamamatay ang paglunok sa Watusi. Ang Watusi matagal na yung banned Kaya nga siya naging banned kasi yung content niya na yellow phosphorus ay nakakalason talaga. So itong yellow phosphorus, yung phosphorus itself, sila din yung mga nakikita sa pampatay ng daga. So pwedeng makasira ng atay. At yun yung nagiging cause ng pagkamatay ng mga victim. Kaya mahigpit na bili ng mga doktor sa sino mang mabibiktima ng mga paputok, magpunta agad sa ospital at huwag mag-self-medicate. Huwag natin sabihin or i-downplay na ay wala yan, walang epekto yan. So mga chemicals kasi ito. So itong chemicals na component nito mga fireworks na to or firecracker ay delikado sa katawan ng tao. Sa Central Luzon, isa naman batang 4 na taong gulang ang naputulan ng 5 daliri matapos maputukan ng tinatawag na dart bomb na isa ring klase ng ipinagbabawal na paputok. Simula December 21, 115 na ang nabiktima ng paputok sa buong bansa. Bukod sa nabibiktima ng paputok, binabantayan din sa East Ave Medical Center ang mga aksidente sa bagong taon, lalo na yung mga nakakainom. May paalala rin ng mga doktor sa mga busy sa paghahanda ng medianoche. Hindi mawawala dyan ng cases ng food poisoning kung hindi maganda ay yung ating mga food preparation. Yung area dapat malinis, di ba? Yung ating mga ingredients dapat malinis. Jess, bukas January 1, mahigpit na bili ng ating mga doktor at nurse dito sa East Avenue Medical Center. Wag na wag po kayong mamumulot ng paputok dahil kadalasang pinagmumulan niya ng disgrasya. At mula dito sa East Avenue Medical Center, Happy New Year! Konting exposure pa dyan bilang may mga binabati sila. Mga magdamagang jujuting doktor at nurse natin, magmimisa lang ng alas 6 and then magme-medianoche na sila. Happy New Year sa inyo, Jess, Nikki, Frontline Weekend at sa ating mga kapatid. Happy New Year sa iyo, Mean, saka sa mga kapatid natin dyan. Sana hindi maging abala yung gabi nila ngayon. Muli, maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.